Okay, this is it. Episode 3. Ay, bingot. Gusto ko din sana kaso nga lang ayoko na magkape because we are shooting nighttime. Busy kasi ni DJ Brian. He is live. Oh, you're having Meron akong saging na pinirito. Sa gabi? Dinner. Di ba breakfast yun? Or snack? Parang ganun. Dahil ko pagkain sa paligid ko. Bakit ka nagsasaging na lang sa gabi? Isa na ba yan sa mga epekto ng krisis natin? Nag-dinner na ako. Dessert ito. Yaman, may dessert. Ano, midnight snack? Mamaya mag-midnight snack ka pa. Hindi na rin naman. Okay. Mabuti. Anyway, so for today's episode, we are going to talk about ano ba ang ating mga galawan na ngayon, kuya? Ano na ba? ang nangyayari? Nakapag-grocery ka na ba? Tapos na. Oo, nakapag-grocery na ako. Pero syempre, hindi yun enough kasi kailangan ulit mag-grocery. So, ano nga ba yung mga smart moves natin ngayon during crisis? Nako, ang tagal na. Mag 1 month na ba? Or mag 2 months na? Wala pa. Wala pa. Parang 3 weeks. Mhm. Magwa 1 month. Mag 1 month na. Ayan. So, Ngayon medyo... mataas yung gasolina. Yes. Ang laki na ng tinaas eh. Parang dito sa amin, almost 35 to 40 pesos na yung tinaas kung susuma total ko. Yun din, parang ganun na rin naman. Mm-mm. Oo. Lalo Yes. dito, ay sa inyo din pala kasi island Isla rin din kayo. kami. True. Buti na lang wala pa kami masyadong na-experience na mga brownout. Mas mahal kapag siniship yung mga gasolina, yung mga produktong petrolyo. True. Diba? Wala pa man din ng crisis. Wala pa tong mga gera sa Iran and Israel. Di ba sabi ko sa'yo, mas expensive dito sa... Sabihin ko sana, mas expensive dito sa Israel. Sa Israel pala ako. Diyan sa Iran, kamusta? Israel ka pala? Hindi kasi kakasabi ko ng Iran at Israel. Ano ba yan? Kasi, pasensya na. Pero, going back na, so since wala pang 1 month, I think this is the perfect time. Kasi hindi natin alam kung gaano siya katagal pa. So, ano nga ba yung mga dapat nating gawin? Yan ang pag-uusapan natin in this episode. Ano to? Survival. Yung mga Yes. nangyayari. Kasi, actually, para siyang para siyang, may mga nagsasabi nga na parang mas worse ito sa pandemic. Really? Kasi, during that time, walang crisis ng pagkain, walang kakulungan sa petrolyo, hindi naman, hindi nababahala. We don't worry about not having yung mga ganong klaseng primary needs. Unlike today, parang yun yung pangangailangan mo. Mhm. Mm. So, So, ano smart nga- ways, mhm. smart during crisis, no? Ano nga Yes. ba yung dapat nating gawin when everything ay tumataas? Ang mabilihin, ang Lahat. high blood. Tumaas ang high blood. Totoo. So, nakikisabay yung mga high blood. Maha-high Yes. blood ka talaga sa mga presyo. And not to mention, at tumataas din yung ating temperatura. Yung temperature natin, painit na ng painit ang paligid, di ba? So, sasabay pa yon. Sige, mamaya, Totoo. discuss natin when it comes to yung mga bagay-bagay na kasama yan. Yes. Mm. Actually, first point natin is survival mode versus smart mode. So, hindi enough daw yung nagtitipid ka lang. Dapat
may strategy ka na. Siguro yung routine mo, everyday, dapat strategic na siya. Dapat intentional na siya, no, kuya? Ikaw ba? Yeah. Paano nag-change? You know Ay, may what? nasabi ka sa Na akin. lang, Nagmomotor ka buti na na lang. lang. Yes. Buti na lang, meron akong backup, meron akong motor. So yung kotse, what I am doing now, lately, for the past few weeks, fina-full tank ko yung kotse habang yun pa yung presyo kasi alam natin na pataas ang pataas. So every time na magagamit ko siya at papasok na ang Tuesday kung kailan tataas na yung gasolina, prior to that, pupunuin ko na ulit yung kotse. Kung may pera, syempre, kung may budget, di ba? Ang maganda lang doon, since hindi ko siya ginagamit most of the time, lately, nagmumotor nga ako kasi nga, ang taas talaga ng gasolina. So, ang ginagawa ko, kapag kailangan lang, especially when I need to bring si mama, hindi ko naman siya pwedeng pag-back ride din, di ba, sa motor ko. She's 79, so kailangan ko talagang isakay siya sa kotse. So, and when that happens, lahat ng mga errands ko, since medyo malayo yung lugar ko sa bayan, di ba? So, lahat ng mga pwede kong daanan along the way, isa-strategize ko na siya. Pupuntahan, ito kailangan kong daanan, ito kailangan kong daanan. Hanggang makarating ako pabalik dito sa bahay. So, everything like yung pamimili sa pamamalengke, dadaan ka sa ganyan, kailangan mong may pipick upin ka na bagay, na gamit, yun, yung mga ganong bagay. So, all those things, kailangan ko i-strategize. Ano nga ba yung priority? Ano nga ba yung dapat kong gawin? Habang dala-dala ko yung kotse. Kasi sometimes, may mga pangarga ka hindi ko naman kayang dalhin sa motor. Diba? So, isasakay ko rin siya sa kotse. Isasabay ko na yon. So, parang in a week, parang twice ko na lang nagagamit yung kotse. So, that's most of the time during weekends. The good part of it, since I work in the government, nag-apply kami ng 4-day work week, diba? So, we start at 7 in the morning and we end up at 6 in the evening. So, pag nakamotor ako, hindi siya mainit. Bago ko pumasok, mainit. Pag uwi ko, madilim-dilim na. So, sakto lang. Hindi siya, I don't think, kasi ang rason ko naman, minsan kaya ako nagkukotse. Kasi mainit. Mainit. Diba? Oo. Mhm. So, yun yung bagay. I think pareho tayo. Kasi medyo malayo din yung area namin sa proper dito. And dito naman, wala kaming sasakyan. But we do rent a car. Ako nagre-rent ako ng sasakyan dito kapag, yun din, maraming errands sa bayan. And kapag maulan, at actually ngayon, kahit na mainit, habal kasi talaga dito, kuya, yung mode of transportation. Yun ang pinaka-public transport dito. Which is, sabi ko nga, prior pa dito sa crisis, sobrang taas lahat dito. Pamasahe, lahat ng bilihin. Kasi nga, nasa island kami. Parang majority nanggagaling pa sa Cebu and Dumaguete, which is yung nearest na ano. So, ngayon, yung ginagawa ko, dahil sobrang init nga, kailangan ko talagang four wheels yung mga anak ko kapag mag-therapy siya, medyo may kalayuan, isasabay ko na yung grocery. So, habang nasa therapy siya, mag-grocery na ako, tapos uuwi na kami ng sabay-sabay. So, in a way, yun, nakakatipid din ako at the same time. And going back nga doon sa sinabi din natin last episode, iwas-iwas muna sa mga pagbili-bili ng mga pagkain sa labas. Yung mga kakain sa labas, coffee sa labas. Like this, I'm having coffee now. Dito na lang sa bahay. Huwag na tayo magkape-kape muna dyan sa mga coffee shop. Oo, kaya naman natin yung gawin sa bahay. Nakilala naman natin mabuhay. Sabi nga, today, hindi lang kinakailangan makasurvive ka lang everyday. Kailangan talaga marunong ka nang mag-adjust sa mga bagay-bagay sa previous routine mo. Kasi we don't know, wala tayong assurance
kung hanggang kailan 'to. Exactly, exactly. There's Mm. a news na lumabas kahapon nata yan, sabi tataas daw sa April 1 ang lahat ng mga bilihin. Okay? So yung mga primary needs mo sa grocery ganyan tataas daw. But then, sabi ng Malacanang, hindi daw totoo 'yun. It's fake news kasi not until April 16. Mhm. So nakikita nila towards April 16 pataas, talagang tataas yung mga bilihin. Pero as far as I can notice, ngayon pa lang may mga tumaas na talaga. Mhm. So pumunta ako sa palengke, namalengke ako ng karne, tumaas na siya eh. So parang 10 or 20 pesos na kaagad ang tinaas. Wow! So I don't think kayang pigilan yon ng gobyerno kahit Hindi paano na kaya magsabi. i-monitor lahat, eh. Oo, oo. So, Mhm. I think talagang nagtataasan na yung mga bilihin. So, hindi naman natin sinasabi sa mga nanonood, sa mga listeners natin na mag-hoarding kayo or, Mhm. everything na kailangan yung ano yun. Pero, yung mga kailangan nyo siguro at alam nyong tataas, bumili na kayo. Hindi Mhm. naman siguro sangkaterba yung bibilihin nyo, no? Pero at least meron na kayong stock. Ang gasol ay tataas. Did you know that? Ay, gasol ba kayo? Yes, oo. From, sabihin na lang natin nasa, basta ang alam ko mga almost 500 ang itataas. Malapit na kami magbato. Uling-uling na nga lang. Total, nasa bundok na lang din kami, 'di ano na Hindi natin, ka rin naman po pakatawanan na pwede, natin. hindi ka rin naman po pwedeng like mag-transpose sa kuryente. Gano'n din. Kasi katulad ng pinag-uusapan natin last time, no? Parang eventually madadamay ang kuryente kasi crudo din ang ginagamit. Diyan ba sa inyo crudo Yes. ang electricity? So, kapag sila ay naka-base sa crudo, alam mo na ang kasunod niyan. True. So, tendency hanggang kailan sila may supply. And dahil sa taas ng crudo, paano yun? Baka magkaroon na naman ng load shedding yan. So, Gano'n hindi na rin nga. sabi ko hindi ka pwedeng mag-rely sa induction cooker or sa electric stove kasi pwede ding mawala ng kuryente. So, Mhm. yun. Kung meron ka rin lang naman extra tank, di bumili ka na. Sabi magkakaubusan din daw kasi ng supply. So, Wow. yun yung sinasabi ko eh. Okay na hindi okay, pero mas okay na siguro na mataas yung bilihin. Mhm. Like halimbawa gasolina kesa sa wala kang supply. True. Diba? Mm. So, paano kung wala kang supply, wala ka talaga mabilihan, paano tatakbo ang sasakyan mo? Eh, yung presyo na meron ka pang mataas na bilihin, at least, baka may nakasashay na gasolina dyan po pwede. Bili ka na ng sachet. Tingi Oo. Actually, kuya dito marami pang ano, since medyo ano pa talaga dito, province na province pa. Marami pa dito yung nagbebenta ng ano, ng gasolina na bote-bote sa mga Mabuti. tinda-tindahan. Oo. Oo, 'di ba bawal na yon sa mga ibang Actually, lugar? Oo, dito dito po marami pa ba? yung gano'n. Mm. Pero meron ng mga tindahan na wala Dito, na. hazard yun eh. Yes, Delikado. oo, Mm. 'yun. Anyway, speaking of, sabi mo nga kanina, kailangan mag-grocery ka na, at least you have stock. At least marunong ka na talagang mag-ipon. Like, let's dive into our next point, which is our right financial moves. We need to be Mm. practical this time. Yes. Ano Mhm. ba kasi yun? Yun like, dapat may savings ka, meron kang emergency fund. Yes, oo. Mm. At least sabi nila 3 to 6 months, meron kang naka-save na pera na kaya mo pang Sustain paikutin ka. for 3. Yes, oo. Mhm. So, kailangan talaga maghigpit ng sinturon.
You know what's sad? Like, halimbawa sa edad ko, sa edad din ng nanay ko, may mga maintenance medicines na kami. May Mm. maintenance. Ang apparently, ang sabi din ng mga private hospitals and suppliers, magtataas na rin ang mga gamot at yung hospital um, needs. Like, yun, yung kasi nga lang, Laboratories, ganon. yeah, lahat yun tataas. So, tinitingnan yan nila pretty soon. Baka nga ngayon nagtaas na yun eh. So, paano yun? Ano ba, yung regular na gamot na binibili mo na pang maintenance, ibig sabihin, tataas din yun. So, hindi ka naman, paano, tumataas yung bilihin, pero yung sahod mo, hindi naman. 'Di ba? True. So, paano yun? Kailangan, hindi mo naman din po pwedeng i-limit na, ay, bawasan ko na lang yung gamot ko, i-maintenance nga yan. Correct. So, hindi mo naman po pwedeng, siguro ano na lang ako, every other day na lang yung gamot. Hindi mo po pwedeng ganun. Oo. Di ba? Totoo yun. Actually, habang nakikinig ako sa'yo, naisip ko, kasi nga nasabi ko kanina, di ba? At least we have 3 to 6 months na savings. Well, for those na nag-earn na above minimum, maraming trabaho, what if doon naman sa mga, alam mo yun, below minimum, yung Yeah. sweldo pa lang itself, kulang na. Na, Diba? Paano kaya, ano kayang pwede nating maibigay sa kanila na advice na at least, makatipid man lang sila or at least may matira sa kanila. Those who are earning below minimum. alam mo, tingin ko para-paraan lang talaga eh. Like, baka kailangan nila ng extra job. Kailangan ng extra income kasi. So, kung sabihin natin, for example lang meron kang 8 to 5 job. May trabaho ka ng 8 to 5. After that, pwede kang humanap ng iba. Meron kasi akong ka-opisina na alam ko, pagdating ng paglabas ng work, namamasada siya. So, oo, hindi ko alam kung sarili niya yung tricycle, pero But at least may other source siya. yes, exactly. Kasi kailangan you have to make a living. So, it's not easy for us to, or just rest on our laurels na okay na to, sige na lang, kung ano na lang yung magtipid tayo, noodles na lang tayo, o tuyo na lang tayo. Pwede din naman yun. Pero you also have to watch yung kinakain mo kasi baka mamaya sa sobrang asin ng mga para lang may pampalasa, yung katawan mo naman yung mag-suffer. So, you have to strike a balance doon sa mga bagay-bagay na yun. So, I'm thinking of kung kaya mo mag-online job, may mahanap ka, katulad ng ginagawa mo, that would be nice. Kung may opportunity, So, or at least explore ano yung mga pwede mo pang gawin for you to have an income. Hindi ka nga pwede kasing maging kampante na lang na we don't know. We don't know how long will this last. Sabi, ang gasolina, sabi ni Presidente, ang gasolina natin because of the supply na dumating, we're secure tayo na hanggang June 30. But we don't know the need. Hindi natin alam kasi buong Pilipinas ito. Yung demand mo. Yes. We don't know kung ano yung pangangailangan. Kasi lahat yan ultimo barko, eroplano, lahat ito gumagana sa pamamagitan ng petrolyo. So, we don't, kuryente, mga sasakyan, mga, I don't know, lahat yan naka-base doon 'di ba? So, not unless you're middle class ka siguro, hindi mo kailangan ng pwede kang magkaroon ng solar power, magpa-install ka sa bahay mo. Good, that's good for you. Pero, mga hindi kaya. Hanggang saan tayo?
Mhm. Yan katulad yan, going back, no? Paano kung gusto mong, dahil nga tumataas na yung bilihin, tataas ang presyo ng manok, ng baboy, gusto mong mag-stock ngayon. Gusto mong maglagay sa ref mo, sa freezer mo ng mga ganyang bagay para kahit na tumaas, may supply ka, may mahuhugot ka. Pero, you also have to watch. Paano nga kung dumating yung point na yung kuryente naman yung nagsasuffer? Masisira lahat ng in-stock mo sa ref. Alam mo yun, Totoo. kaya talagang ayusin yung mga bagay-bagay. You have to be wise enough. Baka Mhm. lalo kang malugi dahil sa mga ginagawa mo na hindi na pag-iisipan. So we really have to think about our Mhm. moves na you have to be wise. Sandali, kukuha ko ng ano ha. Kuha ka ng manok. Ako ng, hindi, yung alaga ko si Oli kasi nanghingi ng treats. Oh, okay. Yun. So, I agree. ganon. Actually, very fortunate na yung mga tao ngayon kasi sa panahon ngayon, marami na talagang ano, so many opportunities ngayon na magkaroon ka ng other sources of income. Yes. Honestly, ako ngayon meron din akong initiative na ginagawa. I would like to conduct a training para sa mga tao na gustong maging virtual assistant or to start parang part-time job, mga hustles na additional source of income. Yun yung maganda ngayon, na marami talagang opportunities. Kailangan mo lang maging matyaga at maging masipag maghanap. Yes. I think this is part of the adjustment na gagawin natin just for this time lang. Para lang, Or maybe not just for this time, baka po pwede mong Mhm. gawin mo na Yes, siyang actually side pwede hustle. mong correct. Hindi natin alam na you can try ngayong season na 'to na nagkakaroon tayo ng crisis at hindi mo alam, magiging lifetime career mo na 'to. Kasi kagaya ko, actually if iisipin ko, nag-start lang naman ako ng remote work, doing the virtual assistant thing na trabaho is during pandemic. And Yes. one thing that I've learned as well is hindi enough na meron kang isa or dalawang kliyente. We call it clients abroad, international Correct. clients. Kasi kapag nawalan ka, even without crisis, kapag nawalan ka, wala ka ng plan B. I think generally in life, dapat lagi tayo may plan B, plan C, plan D. And another thing siguro, ano mang type of salary na meron ka below minimum ka Mm. man, minimum or above minimum, another tip siguro is iwasan muna nating mangutang. Okay. Yes, Sige. oo. Yung 'di ba uso 'to sa So, government, ibubunggo mo yung sweldo mo. or 'Di ba? loan. Or mag-loan, yes, oo. Actually, Marami may kasi, nag-message hmm. yes, may nag-message sa akin na, "Uy, puwedeng mag-loan ngayon kasi nga parang nasa state of calamity." Sabi ko, hindi naman sobrang dami nung pera ko ngayon, savings ko, pero parang hindi naman pa kailangan. Kaya at Okay. iniisip ko, parang ayokong i-advance yung mga darating ko na sweldo kasi iikot lang siya ng gano'n, eh, 'di ba? I Mm. mean, hindi ako financial expert pero yun nga, parang ayoko ng dagdagan yung not dagdagan, but ayoko ng dagdagan. In a way, expenses ang utang, eh. 'Di ba? Kasi Mm. i-advance mo siya. So, mas mabuti na you work on kung anong meron ka ngayon. Sabi nga nila, You work matuto kang out. yes, matuto kang mamaluktot. Ano ba yun? Yung Habang kasabihan? maiksi ang kumot. Kumot. Yun. Habang may So, gera pa sa baliktad. Habang Iran at maiksi ang Israel. kumot, matuto kang mamaluktot. Ayun, yun Ayun. pala yun. Baliktad. Habang maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot Yun. at maging uod. Ganun pala. Okay. Ayun. Yun. So, Di kung ba? wala kang ipon, paano kailangan mo maghanap
Kung wala kang Yes. ipon, kailangan hanap ng resources. Kung yung income mo ngayon ay hindi enough para magkaroon ka pa ng savings. Kasi nga, in reality, yung ibang mga sweldo is hindi talaga sapat. Nagre-rent So, ka. obviously, na hindi ito yung panahon na bumili ng mga luho natin. So, i-hold mo muna yung gusto mo magpalit ng cellphone, gusto mo ng bagong sapatos, gusto mo ng magandang damit. Sabi mo nga, di ba, wala munang #travel goals. Yeah. Ayan. Walang Basta. travel muna ngayon. Yes. Yes. And Expensive. nasa pera na rin naman tayo, Kois. Punta tayo sa mga beginner or friendly na mga smart investments. Yan. Meron kasing low, may medium na mga investments. So, well, the basic one is yun, magkaroon ka ng savings sa bangko, 'di ba? Or savings kung saan man, 'di ba? Na pwede ka mag-invest sa mga businesses na kikita siya. 'Di ba? If you have extra. No. I think this one is for those. Sa bangko, kaso sa bangko, maliliit yung interest niyan, di ba? Aha. Medyo, even time deposits, ang alam ko parang 4 to 5% lang yan. So, but ito yung mga low risk na investments. Yes. Okay naman yun. Yung titingnan mo doon kung paano maiingatan yung pera mo. Pero ikaw ba, anong investments ang ginagawa mo ngayon? I invest in my body. Wow! Sige, nagpapaka-healthy ka. Uy, magandang investment din yan. Uy, kasi wala tayong karapatang magkasakit ngayon. Seriously. Oh. Kala mo Sandali lang. Meron ka rin? Wala ko mahanap. My gosh, hindi ako prepared, DJ Brian. Meron sa ilalim ng mesa ko kasi, kaya ganyan. Wala yan, rin. 10 kilos. Wala akong pag-ganun. Investment ko? Ano nga pa investment ko? Nagpapaluwagan ako. Same here. Yun. Yeah. Para, in a way kasi parang savings na din siya ang paluwagan. Yes, totoo. So at least, hulog-hulog ka. Tapos, you'll get it in a bulk, di ba? So, at the end of yung ikaw na yung tatanggap, so naipon mo yung pwede mo siyang gastusin sa ibang investment naman. Halimbawa, if you want, gusto mo mag-scatter, ganyan. Joke lang. Speaking, wala muna mga online gambling. Yes. Actually, di ba, sa natatanggalin na yan? Alam mo, luck lang yan I am thankful for it kasi hindi ako na-hook sa mga ganyan. Ako din. So, I did try. Siguro mga once, twice, pero hindi kaya. Hindi ko siya nagustuhan. Iba yung kaba, no? Kahit nga yung mano-mano lang na tong it's parang piso-piso. Natalo na ako. So yun, siguro wag tayong mag-ano doon, wag tayong magtiwala sa pure luck. Yes. Kasi medyo, mas mabuti na yung sigurado ka pa rin na sa kitaan na meron na matatanggap mo. Totoo. Ito ba na ba investment? Life insurance. Kasi gusto ko mag-retire na maaga. Gusto ko 45 or 50, na ako. Princess na lang. Wow. Wow. Princess na lang ako. So, matanda ko princess. Kahit na matanda na ako. Kasi mga 45, 50, hindi na ako kumakayod. Well, actually, life insurance, kasi habang maliliit pa yung mga bata. And businesses, yun.
Nag-i-invest ako sa mga businesses ngayon na yun, because I don't want to be, I think lahat naman tayo, we don't want to be employed lifetime. Di ba? Wala, yung iyong Hindi business naman din, lifetime. Grabe naman yung lifetime. is it earning good? Yung business mo? Yes! Yes! I'm so happy kasi, Baka ano, naman. baka ano, gusto mo maglaro sa playhouse ko? Sabi, bawal mong utang. Hindi ko sinabi na utang ako. Okay, okay. Ano pala? Sabi ba kung nangungutang ako? Hindi. Yeah. Kailangan. Yun, I think while I have extra right now, in-invest ko siya. And habang meron tayong mga sources ngayon ng income na maganda ang pasok sa atin ng mga blessings, yan. At also pala, another, eto ano naman, hindi siya, paano ba to? Anong area ba to, kuya, ng buhay ng tao? We also invest sa doing right things. 'Di ba? Doing the right thing. Yes, doing good things. Yeah. Kindness. Hindi mo talaga alam yun, no? Oo Hindi naman. kasi, mas maganda yung balik nun. Yung return nun, talagang panalo yun. Okay. Mm-mm. Yeah. Totoo naman yan. Totoo naman. Huwag natin kakalimutan. Minsan kasi, pag ganitong mga crisis, ay talaga naman, minsan yung mga tao talagang, yun nga yung sinasabi mo, nag-hoard. Nagiging Yeah. gahaman na. Oo, nagiging makasarili. Hindi pa rin matatawaran for me na during this time, kapag nagbigay ka, nag-share ka pa rin. Pinagahan. Yes. Iba pa rin Kaya ang nga. ROI na. Ha? Bigyan Parang mo na kasi. laging ka. Hello? Hello? Ayan. O sige na. Mag-report na lang tayo. Still related sa ating topic ngayon. So, go ahead. Take it away, DJ Brian. Yes. Parang nangyari, parang namaos ako. Yan. Kasi nakingi. Okay, sige. So, magandang araw pong muli. Narito ang inyong news break. Hatid sa inyo. Hatid ang mga pinakabagong balita na direktang nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So, nagsimula na nga ang isang nationwide transport strike na pinangunahan ng iba't ibang transport at commuter groups bilang panawagan na tanggalin ang buwis sa langis, kabilang ang VAT at excise tax. Ayon sa kanila, patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ang nagpapahirap hindi lang sa mga tsoper, kundi pati na rin sa mga pasahero. Sa gitna ng protesta, nagpatupad ang pamahalaan ng libreng sakay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang matulungan ang mga commuters. Ayon naman sa MMDA, wala raw major traffic disruption sa unang araw ng strike, pero may mga ulat pa rin ng stranded passengers sa ilang lugar ng nahirapang makasakay. Samantala, ayon sa Philippine National Police o PNP, naging mapayapa naman ang unang araw ng transport strike at walang naitalang major peace and order concerns. Dahil sa epekto ng strike, pansamantalang sinuspinde ng Korte Suprema ang afternoon work sa NCR upang mabawasan ng hirap sa pagbiyahe ng mga empleyado. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng cash aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilang delivery riders sa Metro Manila bilang tulong sa kanilang kabuhayan sa gitna ng tumataas na gastusin. Isang jeepney driver din sa Quezon City ang isinugod sa ospital matapos magkaroon ng seizure habang tumatanggap ng cash assistance. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan, siya ay nasa maayos ng kondisyon ngayon. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, muling nagbalikan ang community pantries sa ilang lugar. Isang patunay na maraming Pilipino ang patuloy na naapektuhan ng krisis sa ekonomiya. Sa mas malalim naman na usapin, ipinapakita ng sitwasyong ito ang struggle ng dalawang sektor. Ang mga tsoper na naghahanap ng sapat na kita
at ang mga commuters na umaasa sa abot-kayang transportasyon. Sa panahon ng krisis, malinaw na hindi lang ito usapin ng pamasahe o presyo ng gasolina, kundi usapin ng kabuhayan, dignidad at karapatan ng bawat Pilipino. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na development sa isyong ito. Ito ang inyong news break, manatiling informed at maging mulat sa mga isyong may epekto sa ating lahat. Yes, Kuis. Community pantry. Yes. Naalala ko yung community pantry during pandemic, no? Ang ganda nun, para siyang bayanihan. Mhm. Whatever we have, you share. So, kung ano yung... Tapos pwede ka rin kumuha ng mga bagay na wala ka and then you can also share, you can also get something. Ganda nun. May mga Actually, marami ako napapanood na gano'n. Na sa ibang bansa, with or without crisis, Yes, meron silang mga gano'n. Parang practice talaga sa part of their culture siguro. Tapos may mga Pilipino na kumukuha doon. Alam mo, ang maganda sa kanila, kasi hindi sila nag-hoard. I think yun lang Yes. siguro, Kung ano kapag lang yung nangyari yun, yes, kung ano lang yung kailangan. Matitest din yung character mo, lalabas din yung ugali mo sa mga community totoo. pantry na yan eh. Ano ba naman, di ba? Konting busin mo ba naman? Kawawa. Oo. Lalo na sa ibang bansa talagang strawberries at meat. As in, karne-karne talaga na Nakikita, tsaka naka-sale. nakikita ko yung mga canned goods, Yes. ganyan. Maganda yun, maganda sana yun. Sana hindi sila maging basta. Hindi, wala pa ako nakikita dito sa amin sa lugar dito. Wala pa Sa inyo naman ba? dyan. Wala pa dito. Okay. But it's also a good idea kung ikaw yung nasa sector na you have more than enough na pwede kang mag-share. Why not start a community pantry, diba? Yes. Okay. Sige. Point number 4 na tayo. 4? Yes, 4. So invest where money flows. Hindi ako masyadong expert dito sa mga investment. Ito, I think, yung mga pang high levels na eh. Sabi nila kasi, Ito yung sa stocks to yung mga ganito. yes, oo. So Parang actually, may daling ganyan. inaaral kasi ito, so it's not easy also. Pero if you have the knowledge, yung office mate ko, katabi ko lang, sabi niya, nagsa-stock siya long ago. Nag-stop siya for quite a while. Parang magwa 1 year na rin siya nag-stop. Tapos, nung nakita niya ngayon yung nangyayari, sabi niya parang gusto niyang bumalik kasi this is a good time daw to invest again. Because mataas yung basta yung balik ng pera. Kasi nga tumataas lahat. Maybe, sa isip ko, siguro we can look for someone na pwedeng makasama natin sa mga next episodes natin na into stocks. Yeah, at pwedeng makapag-explain in detailed and kung ano man yung mga terms na dyan, na pwede nilang, kasi, yes. I think maganda yan for our viewers. And for our point number 5, skills is equals best investment. Yan. Yung sinasabi natin kanina na hindi naman lahat ng investment is monetary. Pwede rin you can invest as well sa skill na meron ka. Alam mo, Chris, medyo na-sad nga ako kasi when I'm planning to do this training workshop, like gusto ko kasi mga newbies, yung mga aspiring virtual assistant talaga. That's why hindi lang siya training, meron siyang workshop na kasama at the end. Talagang merong hands-on na tuturuan sila kung paano mag-set up ng kanilang portfolio, ng CV, paano gumawa ng cover letter, paano mag-set up ng account nila sa mga online platforms na nag-hire for VAs. So, what I did, share ko lang, short story, nag-survey. Sino ang mga gustong maging virtual assistant. And then, part of it is if they are willing to invest.
which is I asked them magkano yung willing nilang bayaran na registration for that training. So may mga range ako ng prices doon. Para at least I can also assess yung target market ko na gustong maging VAs, na gustong maging part of this training, kung magkano yung kaya nilang invest. So I'm happy naman that 90% are willing to invest based on the survey. Now, syempre, nag-design ako ng training workshop based on the result ng survey. So, nag-ano na ako ngayon, nag-post na ako ng schedule for the training. Nasasad lang ako kasi ang daming nag-message na free ba to? They asked if libre ang training. So sabi ko, parang bakit kaya ano kaya yung nasa isip nila na bakit walang bayad? Alam mo yun, kuya, parang nagigets mo ba? Yeah. Oo. Parang they want to earn more. Alam nila na malaki yung opportunity in this kind of career. Pero they don't want to invest. And on the other way around, I will be sharing, actually I have a team with me na mga matatagal na kaming mga VAs at nasa iba-iba kasi kaming niche, iba-ibang skills namin. Like ako nasa digital media, may kasama ako na nasa real estate sales, meron akong kasama na nasa financing, iba-iba talaga yung scope namin. Kaya nag-join forces kami. Yeah. So, in a way, syempre, meron kaming alam mo yun, na earn na skills na and expertise that we want to share. And of course, hindi naman siya free. Nandun na tayo sa we want to share with them na gusto natin magkawang gawa. Pero, of course, importante din that you invest para sa sarili mo. Okay. Ako naman meron akong just to share, no? Parang few weeks ago, I was watching TikTok. Tapos there's this parang learning about Canva. Okay? So, parang nag-discuss siya ng ganyan. So marami nagtatanong sa kanya, maraming yun, ang eventually nag-invite siya if we want to join, yung mga viewers, we want to join a training, webinar, for a series of webinar for a certain fee. So nag-sign in ako. And yesterday yung first session, it was really good kasi aside from that, it's a training about how to design, edit, and sell digital products. Okay, so using Canva and creative tools. Ang maganda doon sa webinar na yon, meron siyang tawag dito, tools na ready na. Wait lang. Para meron na siya naka-setup ng mga designs. Tama. Mga templates na siya. Yes, Actually, there are even things na pwede mo nang i-resell. Wala ka nang gagawin. Magre-resell ka na lang. So, nandun na yan. May mga storybook, basta ang dami, coloring book, etc. Yung mga pwedeng So, it's really good. For certain fee, it's not that bad. Okay lang naman ang presyo. Tapos, series siya. So, next webinar, ituturo niya na yung paggawa ng website where we can sell yung products, doon may ipopost yung mga products mo, etc. So, it's really good. At this point in time and at this age, I have to find a way kung paano ko pa ma-improve yung sarili ko, which I can also still earn from it, diba? So, it's an additional skill if ever na I would be able to do it. Maganda yon kasi nobody can take that away from you. Diba? Wala nang makakakuha nun kapag nakuha na ng sarili mo or nag-invest ka na sa skills mo you develop it. So that's really good. So we also want to encourage everybody na sana kung may mga ganitong opportunity, katulad niyan, yung sa inyo, hindi kasi, uso pa ba yung free lagi? Di ba? Kaya nga Eventually, pagkakakitaan mo rin ito.
Yes. Bakit hindi mo i-invest? Bakit hindi ka mag-invest ngayon? And eventually, makakakuha ka rin. Kasi kayo, like kayo, magtuturo kayo, hindi din naman naging biro yung mga pinagdaanan nyo. True. Alam mo yun? So, it didn't happen overnight. So, para siyang ano eh, parang ganito, yung lawyers, di ba? Bakit Mhm. daw ang mahal ng kanilang acceptance fee and all that? But it took them what? How many years to study? So lahat ng dugo at pawis nandyan. Tapos kukuriputin mo. Totoo. Ang ganda sa mga bagay-bagay na yan. So it takes experience and knowledge and lahat yun sama-sama. So oo nga, sad nga yun kung naghahanap sila ng Yes. It's free. free. Kung free daw ba? Well, honestly, matagal na to siya in mind sa akin na parang naka-line up na to. Wala lang akong time. At saka, for me kasi before, nag-self-study ako, kuya eh. Hindi ako Okay. masyadong nag-take ng mga courses. Siguro I just had one, pero parang generic pa nga yung nakuha ko eh. May bayad yun ha. Nagbayad din ako doon. Pero hindi ko nakuha yung kailangan ko talaga to how to start. Parang very generic pa. But still, nag-invest ako because I want to learn. That's Yeah. why parang isi-simplify ko, yun yung objective namin is to simplify yung buhay nila at para makastart na sila agad-agad. Because at the end of the program, so parang nag-promote na ako, no? At the end of the program kasi, we will do actual application. Yeah. Plus, may So, mga referrals na. May mga referrals na kaming gagawin. Kasi once you are part of the agency already, and meron kasi the system na pag marami kang project na nakukuha, meron ka ng referral points. Tumataas yung referral points mo. So, of course, we will refer them kasi tinrain namin sila. Yeah. That's saka why, yung si potential. mhm, Kayo yung makakakita kung may potential ba yung tao. yes. Yeah, it's really good to, ano ba tawag dun, kuya? Upscale yourself. Ngayon, napapanahon. Another example, I have a client nga ngayon, no? So, and then suddenly they asked me na, uh, Kung meron. are you willing, no, parang sabi nila, binigyan nila ako ng task na if I'm willing to do a website because another business nila, another company nila, a business, if I can set up a basic website for them, sabi nila, and they are willing to pay extra kasi labas na siya sa trabaho ko. So, Yeah, syempre, hindi ko pa ba expertise yun? Of course, yes. yung Diba? tatanggihan ko na yun. Oo. And right away, when I send the proposal sa kanila, bumili kaagad ako ng course. Nagbayad ako kaagad ng course. Kasi meron din akong pina-follow na since nasa digital marketing na ako, more on social media, gusto ko talagang mag-upskill sa website. So, bumila ako ng short course for website. Kasi nga, sabi mo nga kanina, Yeah. mag-earn ka naman from it. So, it's an investment to yourself, di ba? So in short, when you invest, kailangan mo talaga maglabas ng pera. Hindi siya ganun hindi lahat, not lately, everything is for free. Kasi lahat ngayon, karamihan ngayon, kailangan mo na magbayad for a certain fee. Mhm. And I don't think naman na mapagsamantala ang mga tao. No? I think enough lang naman yung mga babayaran mo for this. And, after all, yun nga again, you will learn. You will earn. You will learn. You will earn. So, bakit mo kukuriputin yung sarili mo? Gusto mo ba libre lang pero putyo-putyo yung turo? Diba? I mean, Totoo. parang, sige, libre, pero ito lang yung makukuha mo. Paano mag-open ng computer? Di ba?
Totoo. So yun nga, you're paying for the value kasi na Exactly. makukuha mo. Oo. So Meron naman skills, mga free. Pero yun nga, paano mag-shutdown, tsaka mag-restart ng laptop, pwede yun. so yun, again, skills, ito yung best investment ngayon. Mhm. Alam mo yun, take everything that you can. Kunin mo lahat ng pwedeng learning na makuha mo sa mga panahong ito. And then, eventually, sino ba magigain dyan? Ikaw. Huwag ka manguripot. Kung meron ka rin lang pang kape araw-araw at nag-ESB ka, gusto mong, pa coffee ka dyan and all, bakit hindi mo ipunin yon for the next weeks and then invest your money to something really good that will make you buy a coffee eventually. Yes. Diba? And I another tip siguro na or advice na bibigay ko. Like for example, kung ano yung meron ka ngayon, try to Work on it. strategize. Yes, work on it and try to strategize kung paano mo pa siya mamumultiply or mapapag-grow. Like for example, I have a preschool. So may mga materials kami doon. So I'm preparing those materials. Programs. Mhm. So gaya ng sinabi mo kanina, pwede ko siyang ibenta as digital products. So hindi ko lang siya nagamit sa business ko since nagse-set up ako ng program for play-based learning. Pwede kasi siyang ibenta sa mga home-based na mga parents na meron silang mga toddlers or even sa mga daycare teachers. Pwede nila yun magamit. 'Di ba? Mga Yeah. private schools na meron silang mga pang-toddlers. So, yun yung meron ako and I'm trying to parang to have more purpose pa nun to generate more income. Yun. Very So, good. yes, very good ako doon. Wow. Okay. Sabi. At dahil dyan, let's to sum up everything ng mga advices na nabigay natin for this episode. Again, we need to tight our belts right now. And at the same time, kailangan din natin i-improve or yun nga, no, let's look for other means or sources of income Yes. na pwede nating mapagkuhanan. So, number one is to adjust our lifestyle based sa mga napag-usapan natin from the start kanina. At kung ngayon, fast forward mo, balikan mo. Fast forward. Yes, so mag-adjust, ano yun, kung maiksi ang kubot, matutong mamaluktot. Yan. Tapos, smart investments. Okay? So, ano nga ba yung mga kailangan mo pang i-say o saan ka makaka-invest ng tama para sa sarili mo? Okay? So, huwag natin kalimutan na maging mag-search ka talaga ng mga bagay-bagay na makakatulong at makakapagpaganda eventually ng buhay mo, makakapagpagaan. In this hard times, trying times talaga itong nararanasan natin. So, there's no other way but to invest into something really good. Not just for you, but for your family and for your community somehow. Diba? Yes. And we are going to try our best na sa mga next episode na maka-invite kami someone who is Yes. knowledgeable about investment sa mga stocks, no? Siguro, Kuya? no, tell us ba ano yung mga gusto nyong i-discuss natin. Mhm. We can look for someone expert doon sa area na yun. Yes. Diba? Oo. Resource people para makasama natin dito at sama-sama tayo matuto. Diba? Yes. And what? Upskill yourself? This is the time na mag-aral ka ulit kung ano yung mga tingin mo pwede mong maging another source of income na makapag-generate ka ng another resources na kakailanganin mo because hindi mo alam, again, unpredictable yung situation natin ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan. But at the same time,
pwede mo rin siyang magamit lifetime. Hindi natin alam. Correct. Tama. Ay, by the Yes. way, Yeah. smart consumption, practical life tips lang to. Yes. So, kung kaya mo rin lang bumili ka na ngayon. Tapos, use support local products. Okay? Kung ano yung meron ka dyan. Sabi, kanina nga nanonood ako ng TV, magdadagdag daw na ang gobyerno na mas maraming kadiwa stores. Alam mo yun yung sa government, no? Yeah. So, mas maganda yun kasi yung mga farmers talaga yung masusuportahan natin. Local farmers. Siguro aside And then- from local products, quiz, maisingit ko lang, produce your own product. Yeah. Yes, Hydroponic. lalo na kung marunong kang, yes, at kung marunong ka naman magluto, instead of buying yung mga may preservatives, yes, mas makakatipid pa rin kung ikaw ang magpe-prepare ng sarili mong kakainin. Well, ikaw nagluluto ka eh. Which leads to our next point. Plan your meals. Nagpaplano ka ba ng meals mo? Yes. So, I also have to think about, minsan kasi ganito, ang problema ko, like ngayon, na-adjust yung schedule namin. 6 o'clock na ako lalabas. So, I don't have the luxury of time to cook and alam mo yun. So, iisip na lang ako ng mga bagay. Kung meron din lang sa ref na leftovers, siguro, leftovers, yun, konting init na lang. Pero kasi wala na akong energy and time talaga to, alam nyo, maghiwa-hiwa, maganyan-ganyan, and etc. So, pagdating sa gabi, ganun. Every morning, ganun din, nagsastruggle ako kasi 7 o'clock na yung pasok ko eh. I have to adjust. I have to wake up really early, like 5:30. I have to get up para makapagluto ako ng breakfast before ako makaalis at kakain kami before ako umalis. Yung mga ganun bagay. So, I have to plan ahead yung meals ko. And we also save yung mga food natin. Like, yung mga leftover na kanin, i-ref natin yan. Masarap yan isangag. True. Let's, lang. Pero mas maganda siya kasi hindi nasasayang yung mga bigas. Mamahal din ang bigas natin eventually. Totoo. Mamahal yung bigas. So, yun. Yung sinasabi kanina natin, buy in bulk. Kung dati pa 5 kilo ka lang bumili or 10, if you can invest already na bumili ka ng kalahating kaban ngayon or 25 kilos, ganyan, malaking advantage na yun. And then at least nandyan meron kang stock na hindi pa ganun kamahal yung presyo. So, plan ahead. Let's plan ahead. Be wise and be intelligent enough to really do yung mga bagay na makakatulong at makakapag-pagaan ang sitwasyon natin. Kasi yung long term yung titignan mo, kailan ba matatapos ang gera? Not in the next months. Hindi natin alam. So, medyo mahaba-haba pa tayo yung mga apektuhan. Hindi tayo diretsong naapektuhan, pero apektado tayo. Still, yes, we are affected. Nararamdaman ng bawat Pilipino. So, mindset shift, wala na akong magagawa kasi mahal lahat. Hindi yun ganun. Ano yung pwede kong gawin because it's in my hand. It's in my palm. Pwede kong kontrolin yung mga bagay-bagay. Yes, ganito yung thinking, ganito yung nakikita mo, pero pwede mo kasi i-twist yun. Ano pa yung pwede mong gawin to improve yung sitwasyon mo ngayon? True. Yun. Sabi nga nila, we cannot control yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin, pero kaya nating kontrolin yung sarili natin. Yes. Control muna sa paggasto, sa pag-travel, control din sa pagkain. Diba? Sa pagkain ng unhealthy foods. Yun. Yun ang gusto ko sabihin. Tsaka yung tanong natin, anong binago mo? Yes. Ask yourself now, ano yung binago mo sa lifestyle mo dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin? Okay? So, come to think of it. Hindi ko na tatanungin si Tina, hindi ko na rin tatanungin yung sarili ko. Kayo na lang, ano yung binago mo or babaguhin mo
sa lifestyle mo dahil sa taas ng presyo. Yes. Yung, And you don't know. Magandang start na to sa iyo ngayon dahil pwede mo na siyang ituloy-tuloy even without thesis. Kasi maganda naman yung impact. Ikaw naman yung nagbe-benefit niyan and your loved Yes. ones. Lalo na kung ikaw ay isang breadwinner. Alright. Another amazing topic and meaningful conversation tonight with DJ Brian. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood sa amin. And please do share this episode, lalo pa sa tingin ninyo, maraming tao, actually lahat kailangan itong marinig. na makakatulong sa kanila. If you know somebody who struggles pagdating sa finance nila or sa mga sitwasyon natin ngayon. So maybe you can share this video. We're hoping na maka-encourage kami ng mga tao sa paligid. No? Yo! Yes, thank you so much and we'll see you Thank on you. the next episode. Bye! Bye-bye.